Okay, so bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy na nagmamahal, una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo para sa amin. Kung wala po ang kaligtasan, kami po ay nakatakdang maparusahan sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig hatabag sa amin, isinugo niyo po ang inyong bugto na anak na si Jesucristo para magpasa ng lahat naming mga kasalanan at malinis sa pamamagitan ng kanyang napakalagad dugo. Sa tuwing inaalala po namin ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa oras din po na ito, ay pinagpapasalamat po namin sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang humarap sa iyong banal na salita. Kami na mga pinabanal sa pamamagitan ng iyong dugo ay ngayon ay handang makinig ng iyong salita at naway sa tulong po ng Espiritu Santo ay matanggap po namin yung biyaya na nais niyo pong ibigay po sa amin para sa ikalalago ng aming Christian life. Alam po namin na nagbibigay po kayo palagi ng panibagong pagkakataon, lalo na ngayong taon na 2025, para po magawa po namin ng iyong kalooban sa natitira namin buhay dito sa mundong ito. Alam po namin na kami po ay hanggang ngayon ay mahina at marami pa rin kulang sa amin, ngunit sa pamamagitan po ng inyong salita at patnubay ng Espiritu Santo ay magagawa rin po namin itong magawa at masunod sa aming pamumuhay bilang inyong anak. Aming Ama, dinadalangin po namin na sa oras din po na ito, punuin niyo po yung puso po namin ng biyaya at kalakasan spiritually upang magawa po namin makakilos ng naayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo rin po yung mga brothers and sisters na maaaring ngayon ay nakakaranas ng mga kahirapan physically and spiritually. Panumbalikin niyo po yung kanilang maayos na kalusugan at maayos na halagayan upang makapagpatuloy rin po sila ng maayos sa iyong harapan. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung narasan man po sila at naman po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po sa kanilang ipaalala ang kanilang identity at patuloy niyo po silang akayin para makabalik sa kalagitnaan ng iglesia. Tulungan niyo rin po kami upang magkaroon po ng higit pang kalakasan para matulungan din po sila para makapanumbalik. Alam po namin na napakahalaga ng iyong salita, kaya pakiusap, tulungan niyo po kami upang makapakinig po kami ng maayos. Naway, buksan niyo po yung aming puso at isipan upang matanggap po namin yung mga bagay na kailangan po namin matanggap para sa ikabubuhay ng aming pananampalataya dito sa mundong ito. Ngayon, aming Ama, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala at lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Colossus chapter 3. Colossus chapter 3, verse 16. Babasahin po natin ito ulit. So yung mga brothers and sisters na newly saved or mga bagong naligtas, pakitulungan po yung mga ibang brothers and sisters para mabuksan po nila yung Biblia ng mabilis at maayos. Okay, para po ma-familiarize po sila sa pagbabasa ng Biblia. Okay, babasahin po natin. Yung Colossus po ay nasa bagong tipan. Huwag niyo pong hahanapin ito sa lumang tipan, ha? Nasa bagong tipan po ito. Okay? So ngayon, babasahin natin yung isa sa mga aklat ni Apostol Pablo para sa mga brothers and sisters sa Colossus. So babasahin natin Colossus chapter 3 verse 16. Nakita na po? Okay, nakita na. Ready nang basahin? Okay, babasahin po natin ito na sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So itong talata po na ito ay napag-aralan natin last time. At ito po yung magandang higit pang pagbulayan para sa ating Christian life, lalo na sa salita ng Diyos. So last time napag-aralan po natin kung paano natin pupunuin yung salita ng Diyos, yung ating mga puso. Una, kailangan muna nating linisin yung lalagyan ng ating puso para makapasok yung malinis, banal, at dalisay na salita ng Diyos.
Hindi natin pwedeng paghaluin yung karumihan, kasamaan, tapos lalagyan natin ng mga kabanalan. Kailangan, malinis muna yung ating puso bago makarating sa atin yung salita ng Diyos na banal. Na ito po yung isa sa dapat natin palaging i-consider kapag nakikinig tayo ng words of God o kaya kapag nagbabasa tayo ng words of God. Kung yung puso natin puno ng alalahanin, kasalanan, mga hindi magagandang pag-iisip, kahit na magbasa tayo, wala tayong maiintindihan. Kasi nga, natatapon lang. Kasi nga yung puso natin puno ng mga bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya ang unang bagay para magawa nating mapuno yung puso natin o makapanirahan ng sagana yung salita ng Diyos sa ating puso, una, check muna natin. Kung mayroong mga bagay na karumihan, alisin natin, tanggalin natin. Naintindihan? Then, tsaka natin mailalagay yung dalisay na salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga ng preparation ng ating puso kapag umaharap tayo sa words of God. Hindi lang tayo basta nakikinig. Bago tayo makinig, dapat naghahanda rin naman tayo. Ngayon, naghanda po kayo. Physically, mentally, emotionally, at dapat naghahanda rin spiritually. Naintindihan po. Kasi nga, kahit na napakaganda ng inihain na pagkain ng Diyos, or kaya napakaganda ng pagkain na inihain sa atin ng Biblia, kung yung puso naman natin, yung laman o lalagyan ng puso natin ay puno ng mga bagay ng sanlibutan, kahit na anong ganda pa yan, mababaliwala. Naintindihan po. Kaya ang una, dapat i-prepare yung puso sa pakikinig ng words of God. Kung may handa yung puso, yes, may lalagay o matatanggap natin yung biyaya ng Diyos na nakalagay dito po sa Biblia. Ngayon, pag-aaralan naman natin, ano yung pakinabang para sa atin kung maninirahan ng sagana sa ating puso yung salita ng Diyos. Alaman natin, paano makakapanatili or maninirahan yung salita ng Diyos sa ating puso. Alaman na natin ito, una syempre sa words of God, pagbabasa, pakikinig, fellowship, at pagbubulay-bulay ng kanyang salita, yes, makakapanirahan. Pero anong pakinabang nito sa atin? Anong benefit para sa atin ng mga bagay na ito kung mapupuno yung puso natin ng sagana ng salita ng Diyos? Ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. Ibig sabihin, sa ibang salita, yung manirahan ng sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, ibig sabihin, mapuno ng salita ng Diyos. Kung papaiksiin natin yung verse na ito, ang conclusion natin, kailangan mapuno tayo ng salita ni Kristo sa lahat ng karunungan, sa anumang paraan. Naintindihan po. Kung hindi natin ito magagawa, yes, maapektuhan tayo. Spiritually, bilang anak ng Diyos, mahihirapan tayo na lumakad sa Christian life natin. Bigyan ko po ay ng halimbawa. Kapag tayo kumain ng mga healthy foods, ano yung magiging epekto nito sa katawan natin? Siyempre, magiging malusog tayo, tama? Pero kapag naman puro junk food or puro processed food yung kinakain natin, ano mangyayari sa katawan natin? Magkakasakit. Yes, mabubusog. Pero anong epekto? Magkakasakit. Naintindihan po. Ganon din sa atin. Kung yung puso natin ay pinupuno natin ng mabubuting bagay, lalo na yung words of God, magiging healthy rin yung ating Christian life. Naintindihan po. Pero, kung mga bagay naman ng sanlibutan, yung pumupuno sa puso natin, ano mangyayari sa Christian life natin? Babagsak. Naintindihan? Kaya nasa inyo po yung effort. Ano ba yung mga bagay na ilalagay ko sa puso ko? Ano ba yung mga bagay na dapat pumupuno sa puso ko? Kayo po yung dapat mamili. Kung gusto po ninyo na maging healthy, maging maayos yung Christian life ninyo, nandito yung sagot, dito po sa Biblia. Pero kung gusto niyo naman na maging masamang Kristiyano, maging pasaway na Kristiyano, punuin niyo yung puso ninyo ng mga bagay ng sanlibutan. Tama ba? Pero syempre, wag niyo pong gagawin yun, okay? Example lang po yun. Sa atin, nais ng Diyos na tayo ay mabusog, mapuno, maging sagana yung words of God sa atin. Ito po yung utos niya para sa atin. Ito po isang instruction para sa atin. Dahil nga, mayroong benefit ito para sa atin. So, meron po akong ilang inilista na benefit para sa atin kapag yung words of God ay naging sagana sa ating puso. Ready na po kayo? Meron lang po akong tatlong inilagay. At ito po yung isa sa pinakamahalaga o tatlo sa pinakamahalaga. Una, kapag napuno yung ating puso ng salita ng Diyos, mapupuno rin tayo ng pag-ibig. Bakit? Yung salita ng Diyos ay Diyos. Sino ba yung Diyos? Sabi sa unang 1, yung Diyos ay pag-ibig.
Kung yung words of God ay pupuno sa puso natin, yes, naturally, yung puso natin ay mapupuno din ng pag-ibig. Hindi pa pag-ibig na makalaman ha, pag-ibig na espiritual, pag-ibig na banal, pag-ibig na dalisay. Naintindihan po. Bigyan ko po ay ng kalimbawa. Atras po tayo, Efeso chapter 3. Ito po isa sa pang prayer ni Apostol Pablo para sa Efeso Church. Efeso chapter 3, verse 14 hanggang 19. So last time, napag-aralan po natin ito sa New Year's Retreat. So maaaring ma-recall po ninyo yung napag-aralan natin tungkol dito. Efeso chapter 3, verse 14 hanggang 19. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. Nakita na? Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipanalangin ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kalawalatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuso-pusan ng Diyos. So ito yung prayer ni Apostol Pablo para sa mga brothers and sisters, para sa lahat. Sabi diyan, iniluluhod ko ang aking tuhod sa Ama. So gusto niya ipag-pray, yung mga brothers and sisters. Ano yung ipag-pray niya? Na tayong lahat ay mapalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa physically o sa pagkataong loob? Sabi po dito, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Sa loob. Sa pagkatao natin. Yes, yung words of God ay may pakinabang spiritually, hindi po physically. Naintindihan po. Mga bagay dito sa sanlibutan, maraming mga bagay na pwedeng maging pakinabang sa atin physical. Pero pagdating sa Espiritu, ang pwede lang magkaroon ng pakinabang para sa atin ay yung words of God. Naintindihan po. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng kalakasan yung ating pagkataong loob. At sabi dito, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. So yun nga, kapag tayo napalakas ng Espiritu Santo sa ating pagkataong loob, yung ating pananampalataya mag-i-increase din. Mag-uugat, titibay sa pag-ibig. Naintindihan po? Ito po yung isa sa mga benefit para sa atin na mapuno ng salita ng Diyos sa ating puso. At sabi, sa verse 18 at 19, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ni Kristo, ng Diyos. Para makilala natin ng higit pa yung Diyos, ibinigay niya yung Biblia. Para yung faith din natin mag-increase, lumago, kailangan din po natin yung Biblia. Para yung ating pagkataong loob, magkaroon ng kapangyarihang maturok, kasama ng mga banal, mayroong luwang, haba, taas at lalim, kailangan natin yung words of God. Naintindihan po. Walang ibang paraan para mag-increase yung faith natin, kundi lang sa pamamagitan ng words of God. Naintindihan po. Yes, marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong ma-build up physically, emotionally, mentally. Pero pagdating sa salita ng Diyos, para tayo ma-build up spiritually, kailangan natin yung words of God. Naintindihan? Kaya nga napakahalaga para sa atin ang salita ng Diyos. Hindi po optional yung salita ng Diyos para sa atin. Tama po ba? Ngayon, siguro yung ibang sa inyo, may mga New Year's resolution. Ngayon, 2025, medyo magda-diet muna ako kasi nung New Year, medyo marami akong nakain eh. Tumataba-taba ako, ganyan. Yes, maganda yun para sa physical na pangangatawan mo. Pero pagdating sa words of God, kailangan ba ng diet? Meron bang nagsabi na masyado na akong busog sa words of God? Nauumay na ako.
Meron ba? Meron bang ganun? Meron bang ganung Kristiyano? Wala. Bakit? Kasi nga, ang pinapalakas ng words of God ay yung pagkataong loob. Naintindihan po. Ang yung pagkataong loob ay nagnanais ng mga bagay na espiritual. At isa sa mga bagay na benefit para sa atin, kapag napupuno yung puso natin ng salita ng Diyos, mapupuno din ng pag-ibig. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Last time na pag-aralan natin yung pananampalataya na tungkol kay Rahab, di ba? Kilala niyo po si Rahab? Kilala niyo po? Nasa lumang tipan siya. Isa siya sa mga naitala na sanin-lahi ni Haring David at ni Jesucristo. Pero si Rahab, ano po trabaho niya? Sa madaling salita, sa term natin ngayon, prostitute. Babaeng nagbebenta ng aliw. Sabi ko, nagtitinda. Hindi nagbebenta ng aliw. Okay? Prostitute siya. Isang babae na marumi sa harapan ng Diyos. Sa Israel, sa lipunan nila, kapag ganun yung klaseng trabaho mo, marumi ka sa harapan ng Diyos at sa lipunan. Kaya nga, hindi sila masyadong lumalapit dun sa mga ganong klaseng mga tao. Pero, si Rahab na mayroong pangit na reputasyon o pangit na status, naligtas yung kanyang pamilya. Bakit? Paano? Unang narinig niya yung tungkol sa Diyos. Tama po ba? Narinig niya kung anong ginawa ng Diyos para sa mga Israelita. Yung mga Israelita, nung sila tumawid sa dagat na pula, nagkaroon ng malawak na balita tungkol sa pangyayari na yun. Isipin nyo, imagine niyo po doon. Kunyari, dito pa nga lang sa atin, kapag mayroong isang major event, kalat na kagad kasi nga, yung media, talagang mabilis yung kilos. Tama po ba? Pero noon, wala pa namang media, wala pa namang TV, wala pa namang social media, ganyan. Pero nabalitaan niya ito sa pamamagitan ng paikinig. At dahil doon, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Nagkaroon siya ng pananampalataya na yung Diyos ng Israel ay buhay. Kung meron siyang gagawin, yun talaga yung mangyayari. Naintindihan po. Kaya nga, nung pumunta yung mga spies para tiktikan yung lupain, natakot siya. Pakiusap, tulungan nyo kami na maligtas, ayaw namin mapuksa. Kaya nga, tinulungan siya ng mga spies para hindi mapuksa. Naintindihan po. At dahil doon, naligtas siya, pati yung kanyang pamilya. Dahil sa paikinig niya ng bagay tungkol sa Diyos, nagkaroon siya ng malaking pag-ibig para sa kanyang pamilya. Tama ba? Yes, maaaring noon, okay lang sila ng pamilya niya. Siguro, maaaring yung ilan against sa trabaho niya. Yung iba, siguro tinanggap na siya bilang isang prostitute, ganyan. Halo-halo. Pero pagdating dun sa usapin ng pag-ibig para sa kanyang pamilya, yung puso ni Rahab ay sobrang laki. Nagawa niyang iligtas. Hindi lang yung sarili niya, pati na rin yung kanyang pamilya. Naintindihan po. Bakit? Dahil sa paikinig. Dahil sa salita ng Diyos na napakinggan niya, nalaman niya. Wala pa naman Bible noong time na yun. Pero dahil nga nakilala niya yung Diyos na nasa Israel, o kumikilos sa bansang Israel, tinulungan niya yung kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng malaking pag-ibig. Naintindihan po. Ngayon, sa atin din, nung napakinggan natin yung Ebanghelyo, wala ba tayong mind para iligtas yung mga kamag-anak natin? Wala o hayaan na lang natin sila? Diba kahit na gaano kasama or hindi kaganda yung ating reputasyon para sa ibang mga tao, lalo na sa ating mga pamilya, meron tayong pagnanais na sana masave din sila. Tama po ba? Yun po ay natural. Dahil nga, yung pag-ibig ng Diyos ay nakarating sa puso natin. Hindi sa isip, kundi sa puso. At dahil dito, sa salita ng Diyos, salita ng kaligtasan na nakarating sa puso natin, na-extend natin yung pag-ibig para sa ibang tao. Kaya nga, kung tayo ay mapupuno ng sagana ng words of God, mas lalaki at lalaki yung pag-ibig natin. Una, para sa church, para sa Diyos, at pangalawa, para sa mga brothers and sisters. Naintindihan po. Isang hindi ko alam kung phenomena na ba tawag dito, pero po isang observation para sa mga brothers and sisters na nakasama ko. Iba yung pamumuhay nila, o magkaiba yung pamumuhay ng mga brothers and sisters na puno ng words of God kesa sa hindi na pupuno ng words of God yung puso nila. So mayroong isang brother A, at si brother B. Si brother A, palagi siyang umatin sa church. Lagi siya nakikinig, lagi siya nakikibahagi sa gawain.
Kasi brother, yes, naligtas siya. Kaso nga lang, hindi siya masyado nakaka-attend, kulang sa words of God, minsan di na talaga nakakapagbasa, talagang halos bumagsak na yung Christian life niya. Pag titignan ko silang dalawa, magkaiba yung mind nila or magkaiba yung puso nila towards sa church, towards sa brothers and sisters. Kapag yung isa, si Brother A, na palaging umattend, palaging nakikinig ng words of God, palaging nagbabasa, iba yung puso niya, iba yung pag-ibig niya para sa brothers and sisters at para sa church. Nagagawa niya isakripisyo yung sarili niya, nagagawa niya i-extend yung pag-ibig niya sa iba. Kasi nga, yung puso niya, puno ng salita ng Diyos. Kaysa dun sa mga brothers or sisters, kaysa dun sa isa, na kulang yung words of God sa kanya. Kaya, makikita natin, sa church or sa kahit na mismo sa inyo, suriin po ninyo. Kapag ako ay puno ng words of God, mas lumalaki yung puso ko para sa church. Pero kapag kulang yung salita ng Diyos sa puso ko, parang sa church, nakakatamad, ayoko masyadong makita, makipag-usap yung sa ibang tao, parang wala lang, attend lang, tapos uwi, ganyan. Yun lang yung puso niya. Kaya yung puso ng mga napupuno ng words of God, iba yung pamumuhay nila para dun sa iba. Naintindihan po. Isa pa, kapag yung isang brother puno ng words of God, tapos yung isang brother puno ng mga bagay ng sanlibutan, iba rin yung lumalabas sa bibig nila. Tama po ba? Kapag yung isa puno ng salita ng Diyos, tungkol sa salita ng Diyos yung sinishare niya. Tama? Pero kapag yung isa naman puno ng mga bagay ng sanlibutan, yung puso niya, yung mga bagay ng sanlibutan lang din yung sinasabi niya. Kaya nga walang biyaya. Naintindihan po. Kaya ano pong gusto niyo sa dalawa? Yung brother na puno ng words of God at yung kanyang puso ay lumalaki, mas nagiging nag-extend yung kanyang puso sa church, sa mga brothers and sisters, or dun sa brother or sister na kulang yung words of God, kaya yung puso niya sa church, malayo. Yung puso niya sa brothers and sisters, lumalayo na rin. Kayo po bahala. At dito po sa church, makikita niyo po, meron ng mga ganong klase mga tao. Yes, di ko po kayo kinakategorize, pero ito po talaga yung experience ko, personally. Kapag ako napapalayo sa words of God, yung isip ko, nagbabago. Kapag ako naman ay napapalapit sa words of God, napapalapit din yung puso ko sa kaayusan sa aking Christian life. Naintindihan po. Kaya nga, napakalaking epekto para sa atin yung salita ng Diyos. Kapag yung puso natin napuno, mapupuno ito ng pag-ibig. Mas marami tayong ninanais na evangelize. Mas marami na tayong gustong tulungan ng mga brothers and sisters. Ipag-pray, tulungan, i-guide. Dahil nga yung puso natin, punong-puno, umaapaw na. Kaya nga, ibig sabihin, umaapaw, gusto nating i-extend, gusto nating i-share. Naintindihan po. At yun yung prayer ni Apostol Pablo. Yes, naligtas kayo, mga brothers and sisters, dito po sa Efeso. Pero, ang isa sa prayer niya, lumago rin kayo. Sa faith ninyo, sa kapangyarihan ninyo, sa kakayahan ninyo, bilang isang Kristiyano. At, sabi dito, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Kaya dito po sa church, hindi lang natin pinaparami kung ano yung alam natin sa Bible. Naintindihan po. Pinaparami din natin o pinapalaki din natin yung pag-ibig natin towards sa Diyos. Iyaw po ay ng halimbawa. Maintindihan po ako ng mga mag-asawa na. Pero para dun sa mga wala pang asawa, mahirapan nyo po maintindihan. Kapag yung dalawang tao na nagmamahalan, sa umpisa, gusto nila palagi nag-uusap, di ba? Gusto nila makilala yung isa't isa, gusto nila malaman ano yung mga bagay na gusto niya, ano yung mga bagay na ayaw niya. Then, mas lalong lumalalim yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Tama po ba? At dahil po sa pag-ibig na yun, kapag sobra ng laki, sobra ng nagtitiwala sila sa isa't isa, alam na nila yung isa't isa, kaya mayroong marriage. Naintindihan po. Pero halimbawa, pwede ba na magkaroon ng relasyon yung isang tao na hindi naman niya kilala yung isang tao? Magkaroon ba sila ng kapalagayan ng loob kung hindi naman niya kilala yung isa? Yan, di ba? Kahit naman siguro sino, kahit nga hindi mga ligtas ginagawa ito Getting to know each other muna, di ba?
Hindi sila pwedeng makipagrelasyon sa isang tao na hindi naman nila kilala. Tama po ba? Kung hindi nila kilala ito, hindi rin lalaki yung puso nila para ibigin yung tao na yun. Tama? Ganun din. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia, hindi para lang sa kaalaman, kundi para mas higit pang makilala yung Diyos para lumaki yung pag-ibig natin sa Kanya. Naintindihan po? Tandaan po natin, kapag dumating si Jesus, yung church ikakasal sa Panginoong Jesucristo. Tayo po yung babaeng ikakasal na sinasabi sa Apokalipsis. Kaya nga naghahanda tayo, kinikilala natin siya. Naghahanda tayo spiritually, nililinis natin, pinaprepare natin yung ating sarili hanggang sa dumating siya. Then, mas marami tayong mga bagay na inaalam tungkol sa Kanya para lumaki yung pag-ibig natin sa Kanya. Naintindihan po? Sa pamamagitan po ng kaalaman tungkol sa pagkakilala sa Diyos, lalaki din yung puso natin para sa pag-ibig sa Diyos. Naintindihan po? Kaya yun po yung pinakamahalaga na epekto para sa atin kapag yung puso natin napupuno ng words of God. Lumalaki din yung puso natin para sa pag-ibig. Naintindihan po? Naintindihan? At dahil din sa pag-ibig na ito, gusto natin na mas i-share pa yung pag-ibig ng Diyos sa iba, lalo na sa evangelism. Naintindihan po? Nung yung mga apostol, si Pedro at si Juan, humarap sila sa mga tao dun sa council ng Jerusalem, sinasabi sa kanila, huwag nyo nang babanggitin yung tungkol sa Diyos. Pinipigilan namin kayo, inuutosan namin kayo, kapag ginawa nyo yan, kukulong namin kayo. Pero dahil nga si Pedro at si Juan ay puno ng pag-ibig sa Diyos, alam niyo po anong sinabi nila? Tingnan po natin. Gawa chapter 4, verse 19 hanggang 20. Gawa chapter 4. Konting background po. Ito pong mga apostol, si Pedro at si Juan, humarap po sila sa council ng Sanhedrin. Nabalitaan ng mga council or mga scribes or mga Fariseo doon na nangangaral sila ng words of God. Pero yun nga, dahil sa pangaral nila ng words of God, maraming naliligtas. At dahil dun sa maraming naliligtas, yung mga eskriba, mga Fariseo, nabahala. Kasi nga, maraming nako-convert ng mga Israelita towards sa Diyos. Ayaw nila yung bagay na yun. Ayaw nila na makilala yung tunay na Jesucristo. Gusto nila na focus lang sa kautusan. Kaya yung si Apostol Pedro at si Apostol Juan, nagpipreach na ng salita ng Diyos. Sabi nila, kung patuloy niya yung gagawin, kukulong namin kayo. Pero yun nga, yung pangaral ng Ebanghelyo or pangaral ng Words of God, nung time nila, ay napakahirap. Merong mga talagang mabibigat na balakid. May mabibigat na mga struggle para sa pag-preach ng gospel. Pero sila, kahit na merong ganitong klaseng mabigat or matinding pag-uusig, matinding pagpipigil, ito po ang sinabi nila. Gawa chapter 4, verse 19 hanggang 20. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3-1. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita. Dahil nga sila ay nakatanggap ng Espiritu Santo, naunawaan nila kung anong ebanghelyo, napuno yung puso nila ng pag-ibig ng Diyos. Kahit napigilan sila, anong sabi nila? Hindi namin pwedeng hindi sabihin to. Kahit na gusto niya kaming ikulong, gusto niya kaming parusahan dahil sa pag-preach namin ng ebanghelyo o ng salita ng Diyos, okay lang. Pero hindi kami titigil. Ganito po katindi yung kanilang katapangan. Dahil nga yung puso nila ay puno ng salita ng Diyos, puno ng biyaya ng Diyos, puno ng pag-ibig ng Diyos. Naintindihan po? Tayo, di ba? Kapag yung isang tao, mahal natin, hindi natin pwedeng hindi sabihin na mahal natin siya. Tama po ba? Ine-express natin, sinasabi natin sa kanya na mahal talaga natin yung isang tao na yun. Kahit sabihin na, di, okay lang, kahit na ito lang yung mga bagay na meron tayo, huwag kang mag-alala. Okay na tayo dito. Pero gusto natin yung puso natin, maibigay yung best sa kanya. Kasi nga mahal natin siya. Naintindihan po. Ganun din si Apostol Pablo, si Pedro at si Juan. Sabi sa kanila, sabi dito sa verse
18, kaya't sila'y pinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. May pagbabanta na sinasabi sa kanila ng mga nasa Sanhedrin or dun sa council ng Sanhedrin. Sinasabi nila, huwag niyong sasabihin yan. Yung mga tao, magiging against na sa amin. Kaya may pagbabanta, may pagwa-warning. Pero sabi ni Pedro at saka ni Juan, hindi maaaring hindi namin sabihin ang amoy nakita at narinig. Naintindihan po. Ngayon, sa panahon natin naman ngayon, yes, merong mga umuusig, merong hindi naniniwala, merong tumatanggi sa ebanghelyo or invitation ng ebanghelyo. Pero ang dapat natin gawin? Matakot? Tumigil? At hayaan na lang sila? Kung yung puso natin napupuno ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ay hindi natin pwedeng hindi sabihin or hindi ipahayag. Naintindihan po. Lalo na sa salita tungkol sa kaligtasan para sa kaluluwa ng ibang tao. Kayo po, na-experience rin naman na merong mga in-invite na yes, tumatanggi, minsan umaayaw, minsan talaga nagiging extreme na yung pagtanggi nila, talagang medyo mabigat na yung sinasabi nila, ganyan. Pero ano pong gagawin ninyo? Titigil o magpapatuloy? Ano po? Ayoko na kasi nasasaktan na yung puso ko. Ayoko makarinig ng mga masasakit na salita mula sa mga kamag-anak ko. Para mapanatili ko yung kaayusan ng pamilya namin, hindi ko na lang sasabihin yung ebanghelyo. Pwede po ba yun? Pwede po ba? Kung okay lang sa inyo na mapunta sila sa impyerno, di wag niyong gawin. Pero kung hindi okay sa inyo na mapunta sila sa impyerno, kagaya ni Pedro at ni Juan, kahit na mayroong pag-uusig, kahit na mayroong pagbibigil, dahil nga yung puso natin napupuno ng salita ng Diyos, lalo na pag-ibig ng Diyos, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Naintindihan po. Dahil po dito, dahil po sa pagnanais ni Pedro at ni Juan na i-preach yung gospel noong time po na ito, hindi nila magagawa ito ng mag-isa lang o sa kanilang dalawa. Kaya nga nag-pray sila sa Diyos. Kaya nga, yung verse 23 hanggang 31, ito yung prayer nila. Tingnan po natin ito. 23 hanggang 31, medyo mahaba. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Pagkatapos na sila'y mapalaya, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ang kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, lupa, ng dagat, ang lahat ang naroroon, Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghahanda upang lumaban, at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ang bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, upang gawin ng anumang itinakda ng iyong kamay at na mangyayari. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita na may buong katapangan. Verse 31, pagkatapos nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at sila'y lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Yes. Mayroong benefit para sa atin kapag yung words of God ay napuno sa ating puso. Mas lalaki yung ating pag-ibig. Pero hindi natin ito magagawa ng mag-isa. Kailangan natin yung church. Kailangan natin yung brothers and sisters na mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya katulad nila. Ngayon, ano naging resulta? Pagkatapos ng prayer nila, pagkatapos ng sama-samang masiding panalangin ng mga brothers and sisters, ano po nangyari? Pagkatapos silang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila. Literal. Bakit? Bakit po? Dahil marami silang mga tao, tapos sabay-sabay sila nagpe-pray.
Di po. Dahil po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tama po ba? At dahil doon, kanilang ipinahayag ng may katapangan ng salita ng Diyos. Nung napuno yung puso nila, o napasa kanila yung Espiritu Santo, nagkaroon sila ng karunungan. Napakinggan nila yung turo ng Espiritu Santo, dumami ito, lumaki ito, na-magnify ito sa kanilang puso. Kaya nga sabi nila, hindi pwedeng hindi namin ito sabihin sa iba. Hindi pwedeng hindi namin sabihin o i-preach ito sa ibang tao. Pero may kahirapan dito sa time na ito. Kaya nag-pray sila, Diyos, tulungan mo kami. Na itong salita na ito, na gusto naming i-preach, tulungan mo kami para magawa namin. Kaya tinulungan sila ng Diyos, nagawa nila ng matapang na ipangaral yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Kung yung puso nila ay puno ng words of God, kikilos yung Espiritu Santo. Same din po sa atin. Kapag yung katawan natin, merong protina, carbohydrates, lahat ng pampalakas or pagbibigay ng power, makakilos tayo na maayos. Tama? Pero kapag yung puso natin o yung katawan naman natin ay hindi nakakakain, kulang sa pagkain, at kung mayroong kinakain man, hindi healthy, ano pa mangyari sa katawan? Manghihina, magkakasakit. Tama po ba? Same din po spiritually. Kaya napakahalaga para sa atin na punuin yung puso natin ng pag-ibig ng Diyos para masigit pang ipangaral yung words of God sa mga tao sa paligid po natin. Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya nga, hindi lang tayo basta nag-aaral. Pinupuno natin yung puso natin ng pag-ibig ng Diyos para masigit pang magkaroon ng tapang na mag-preach or mag-share ng gospel sa ibang tao sa paligid natin. Naintindihan po? Kaya, hindi optional para sa atin na makinig ng words of God. Hindi rin optional para sa atin na magbasa ng words of God. Hindi rin optional para sa atin na hindi punuin yung puso natin ng words of God. Naintindihan po. Ito po ay utos para sa atin. Kailangan manirahan ng sagana yung salita ni Kristo sa ating puso. Bakit? Kailangan natin ipangaral yung ibanghelyo sa mga tao sa paligid po natin. Para magawa yun, kailangan muna natin ma-equip sa ating sarili. Naintindihan po. Kung itong words of God ay mananahan palagi sa ating puso, sa pamamagitan nito, makakalakad din tayo sa ating Christian life. Naintindihan po. Dahil sa words of God, makikita natin yung spiritual na kalagayan ng mga tao sa paligid natin. Tama po ba? Halimbawa, kapag tayo napapalayo sa words of God, naisip ba natin yung kaluluwa ng mga tao sa paligid natin? Hindi, di ba? Masyado tayo nagiging abala sa mga bagay ng mundo. Pero kapag tayo napapalapit sa words of God, makikita natin yung spiritual nilang kalagayan. Naintindihan po. Kaya nga sabi sa isang sermon, kailangan nating mabuhay ng nasa pundasyon ng Biblia para makita natin yung spiritual na kalagayan ng mga tao sa paligid natin. Kailangan mo silang tignan sa pamamagitan ng Biblia para makita mo yung spiritual nilang kalagayan. Naintindihan po. Kung hindi natin ito gagawin, paano sila maliligtas? Kung hindi natin ito gagawin, paano nila mapapakinggan? Kung hindi natin ito gagawin, paano sila maliligtas? Naintindihan po. Isa pa pong halimbawa, si Jeremias, isa po siyang propeta ng Diyos. Siya ginamit ng Diyos para mangaral ang salita ng Diyos sa mga Israelita noong unang panahon. Nung siya ay nakapakinig ng salita ng Diyos na mayroong pagkawasak sa Israel, gusto niya na matulungan yung mga kababayan niya. Ayaw niyang mawasak sila. Kaya nga, yung salita na nasa puso niya, na natanggap niya mula sa Diyos, nag-aalab, apoy. Kaya gusto niyang sabihin sa iba. Tingnan po natin ito. Jeremias chapter 20. Babasahin ko po, Jeremias chapter 20, verse 8 hanggang 9 muna. Babasahin ko po muna.
Jeremias chapter 20 verse 8. Babasahin ko po. Sapagkat tuwing ako'y magsasalita, sumisigaw ako. Isinisigaw ko karahasan at pagkawasak. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging pagkutya at katustaan sa akin sa bawat araw. Nung napakinggan ito ni Jeremias, sabi niya, at kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa kapipigil nito at hindi ko makaya. Para sa kanya, mahalaga yung salita ng Diyos. Tama? Para sa kanya, mahalaga rin na ipangaral yung salita. Kaya nga, nung napakinggan niya na mayroong pagkawasak sa Israel, sinabi niya, ayoko rin mawasak yung aking mga kababayan, kapamilya. Kaya yung apoy na nag-aalab sa aking puso, na nakakulong, pagod na daw siya, nakapipigil dito. Hindi na daw niya makaya. Kasi nga, gusto na mag-burst out sa sobrang puno ng puso niya ng salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Gusto niya nang sabihin, kumbaga. Naintindihan po. Kaya kagaya ni Jeremias, kagaya ni Pedro, kagaya ni Juan, dahil sila'y puno ng salita ng Diyos, lumaki yung pag-ibig nila, lumaki din yung pagnanais nila para ipangaral yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya isipin mo, suriin mo, bakit ba parang hindi ako masyado naglalaan ng time, ng lakas, ng kahit anong resources para sa pag-evangelize noong 2024? Bakit parang kulang? Yes, nakaka-attend naman ako, nagpipray naman ako, nag-a-attend naman ako. Pero bakit hindi ko nagagawa makapag-evangelize? Kailangan natin suriin yung sarili natin. Naintindihan po. Bakit ba hindi ko magawang masabi yung ebanghelyo sa ibang tao? Bakit hindi ko man lang sila matulungan, na-invite, or kung ano man, akayin, ganyan? Bakit hindi ko magawa? Check mo yung puso mo. Ano ba laman yan? Kung yung puso mo ay puno ng salita ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, naturally lalabas yung pagnanais na mag-evangelize. Naintindihan po. Pero kung yung puso natin, puno ng kung ano-ano, alalahanin, kung ano naman mga bagay na karumihan, yun yung magiging dahilan kung bakit hindi mo magawang masabi man lang na meron kaming Bible seminar. Naintindihan po. Kailangan natin suriin yung ating puso. Kung yung puso ba natin napupuno ng salita ng Diyos. Kung puno, yes, naturally, lalabas yung pagnanais natin na makapag-evangelize. Naintindihan po. Pangalawa, kung mapupuno tayo ng salita ng Diyos, mas magkakaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa ating Christian life. Naintindihan po. Malaki rin yung pagkakaiba ng isang brother na puno ng words of God. Halos wala siyang alalahanin. Kung meron man, hindi niya masyadong inaalala. Pero dun sa isang brother, na yes, nakaka-attend, sinasabing ligtas, pero kulang sa words of God, punong-puno ng alalahanin. Tama po ba? Kaya kung yung puso natin mapupuno at magkakaroon ng salita ng Diyos, yes, magkakaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa ating puso. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 16. Awit 16. Babasahin po natin mula verse 1 hanggang 11. Basahin po natin. Isa po ito sa mga awit ni Haring David. Awit 16, verse 1 hanggang 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo ako nanganganlong. Sinasabi ko sa Panginoon, Ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Iyong mga pumili ng ibang Diyos ay nagpaparami ng kanilang mga kalungkutan. Ang kanilang inuming handog na dugo na hindi ko ibubuhos. Nibabanggitin man sa aking mga labi ang kanilang mga pangalan. Ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro.
Ang PC ay nahulog para sa akin sa magagandang dako. Oo, ako'y may mabuting mana. Aking pupurihin ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagala ang aking kaluluwa, ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mo makita ng iyong banal ang hukay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may mga kasayahan magpakailanman. Naintindihan po? Pero ang dalawang tao dito, nakita ni Haring David, na kapag yung mga tao, pinipili yung ibang Diyos, sabi sa verse 4, ano po yung dadami sa kanila? Ano po? Sabi dito, yung mga pumili ng ibang Diyos ay nagpaparami ng kanilang mga kalungkutan. Ito yung mga tao na yung puso nila ay tinutuon nila sa words, sa mga bagay na sanlibutan. Anong dadami sa kanila? Kagalakan ba? Kasiyahan ba? Kapanatagan ba? Sabi dito, kalungkutan. Kaya nga 'di ba, kapag mayaman ka, mas maraming kalungkutan yung papasanin mo. Tama po ba? Kaya kung gusto po ninyo yumaman, dapat ready ka rin na palaging ma-depress. Kaya 'di ba, karamihan sa mga mayayaman nagpapatiwakan. Mayaman naman na sila, 'di ba? Pero bakit malungkot pa rin sila? Dahil dito sa verse po na ito. Yaong mga pumili ng ibang Diyos ay nagpaparami ng kanilang mga kalungkutan. Ito yung mga tao na na-observe ni Haring David. Yung mga taong pumipili sa mga Diyos-Diyosan, mga taong pumipili sa mga bagay ng sanlibutan, dumarami yung kanilang kalungkutan. Pero kapag nung nakita ni Haring David, yung pagkakaiba na kapag siya, inilagay niya palagi sa harapan yung Diyos, ano pong mangyayari? Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Yung verse 8, sabi dito, lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. So ito yung ginawa niya. Sa halip na magtuon sa mga bagay ng sanlibutan, sumunod dun sa mga bagay or trending sa sanlibutan nung panahon ni Haring David, ang palagi niya inilagay niya sa harapan niya, yung Diyos. Naintindihan po? Ano yung naging resulta kay Haring David nung ginawa niya yon? Nalungkot ba siya? Imaginin po ninyo, nalungkot ba siya? Anong sabi niya? Ang puso ko'y masaya. Kaya palagi po ninyong tignan, anong bang epekto kapag ako ay napapalapit sa words of God? Kapag naman ako ay napapalayo, ano ring epekto? Tignan mo, ano yung mabuti para sa iyo? Kung sa words of God, nagiging masaya ka, nagiging panatag yung puso mo, di ba natili ka? Pero pag lumalayo ka naman sa salita ng Diyos, mas dumadami yung problema, mas bumibigat yung buhay mo, puro kalungkutan, mag-isip-isip ka. Naintindihan po? Yung Diyos, nilagay ni Haring David palagi sa kanyang harapan. Ano naging resulta? Kagalakan, kasiyahan, kapayapaan. Naintindihan po? Kaya nga, brothers and sisters, pinapapili tayo ng Diyos palagi. Kung gusto natin ng katiwasayan, kapayapaan, kagalakan sa ating Christian life, ito yung sinasabi niya, manatili ka sa aking salita. Palagi mo akong i-prioritize. Dahil kung hindi, magiging kagaya ka ng mga tao na pumipili ng ibang Diyos o yung ibang mga Diyos-Diyosan. Ano po yung lalabas sa kanila? Puro kalungkutan. Naintindihan po? Kaya ewan ko ba, bakit kaya ganun? Kapag meron po kong nakakahalubilo, hindi po dito kapag meron po nakakahalubilo na ibang brothers and sisters noon, na medyo-medyo lang umaatin, tapos palaging absent, ganyan, iba yung aura niya. Iba yung approach eh. Para bang ang dilim ng mukha, para bang ang lungkot-lungkot. Kasi nga,
yung puso niya, kulang na. Naintindihan? Kaya kapag nakita ko po sila, mas lalo ko po silang ipinagpipray. Yes, pinagpipray ko rin naman po kayo na palagi kayong makapanatili. Pero pag dun sa mga brothers and sisters na yes, dahil sa trabaho, dahil sa anumang mga kahirapan, talagang nahihirapan sila or struggle nila na makapagpatuloy, mas lalo ko po silang pinagpipray. Bakit? Kasi kung hindi natin sila ipipray, lalo lang sila malulubog sa kalungkutan. Naintindihan po? Lalo lang sila mabibigatan sa kanilang Christian life. Kaya nga sabi dito, kung lagi nating pananatiling ilagay yung Diyos o yung Panginoon sa ating harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya, nagagalak ang aking kaluluwa, ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Naintindihan po. So verse 10, basahin po natin. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihayaan mong makita ng iyong banal ang ukay. Niligtas na tayo ng Diyos mula sa impyerno. Tama po ba? Hindi ba niya tayo kayang tulungan sa mga kahirapan natin sa Christian life natin? Kaya o hindi? Nalilimitahan ba yung kapangyarihan ng Diyos? Yung kapangyarihan ng Diyos, panglangit at impyerno lang? Dito po sa lupa, wala siyang kapangyarihan? Meron din. Kaya nga, kung lagi natin siyang ilalagay sa ating harapan, ipaprioritize natin palagi. Sigurado. Yung puso natin, tatahang payapa, masaya, may kapanatagan. Naintindihan po. Isa pa po. Kawikaan, chapter 1. Napakaganda pong verse po na ito. Kawikaan, chapter 1, verse 33. Kawikaan, chapter 1, verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. 3, 2, 1. Ngunit, ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. Sino po yung mga taong nakikinig? Yung mga taong pumupuno ng puso nila ng salita ng Diyos. Yung mga nakikinig, naiintindihan po. Ngayon, ano po yung magiging resulta sa kanila? Sila'y tatahang tiwasay, papanatag na walang takot sa kasamaan. Lalo na sa panahon po natin ngayon, di ba? Dami mga sakuna, dami mga patayan. Yes, kung titignan lang natin sila sa pamantayan ng tao, nakakatakot talaga. Tama? Pero kung yung puso natin puno ng salita ng Diyos, matatakot ka ba? Baka mangyari sa akin yun. Wala tayong dapat ikatakot. Bakit? Kung mapaaga yung kamatayan mo, hindi mapapaaga rin yung buhay mo sa langit. Tama ba? Ba't ka matatakot? Hindi ka naman mapupunta sa impyerno. Matakot ka kung pupunta ka sa impyerno. Pero kung hindi, wala kang dapat ikatakot. Naintindihan po? Kaya kung yung puso natin puno ng words of God, sabi dito, nakikinig, tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. Isa pa po, Kawikaan chapter 3. Yung mga nagbabasa po ng Kawikaan, mariremind po kayo dito. Kawikaan chapter 3, verse 21 hanggang 26. Kawikaan chapter 3, mula verse 21 hanggang 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anak ko, huwag mong hayaang mawalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na dunong at mabuting pagpapasya. At sila'y magiging buhay sa iyong kaluluwa, at sa iyong liig ay magiging pampaganda. Kung magkagayoy, tiwasay kang lalakad sa iyong daan, at ang iyong paa ay di matitisod kailanman. Kapag ikaw ay nakahiga, hindi ka matatakot. Kapag ika'y humimlay, magiging mahimbing ang iyong tulog. Huwag kang matakot sa pagkasindak na bigla o sa pagdating ng pagsalakay ng masama, sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong pagtitiwala at iingatan mula sa pagkahuli ang iyong mga paa. Napakaraming benefit, di ba? Kung iingatan mo or hindi maihiwalay sa iyo sa mga mata mo yung salita ng Diyos, kung iingatan mo ito, yung mabuting pagpapasya at magaling na dunong, sila'y magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa iyong kaluluwa. Naintindihan po?
Kaya ino-offer ng Diyos palagi. Ito yung makapagbigay sa iyo ng kapanatagan. Ito yung makapagbibigay sa iyo ng kasayakan, kagalakan. Hindi yung mga bagay ng sanlibutan. Huwag ka dyan magtuon. Peke yan. Kaya sinasabi niya, anak ko, huwag mong hayaang mawiwalay sa iyong mga mata. Ano po yung dapat huwag na humiwalay sa ating mga mata? Ano po? Yung words of God. Tama? Pero sa panahon natin ngayon, sa mga hindi ligtas, ano yung bagay na hindi nila maalis-alis sa kanilang mga mata? Grabe. Ang bilis sumagot. Diba? Ito yung ayaw nilang mawala sa mata nila eh. Palagi sila nakatingin, palagi nilang hinahanap. Kaya napupuno sa kanila, kalungkutan. Pero kung yung words of God ay hindi maihiwalay sa iyong mga mata, ito yung benefit. Naintindihan po. Kaya kayo po yung palaging pumili. Kung gusto po ninyo yung katiwasayan, kaayusan, kagalakan para sa Christian life ninyo, ituon nyo po palagi yung sarili ninyo sa words of God. Subukan po ninyo, itry po ninyo. Hindi po ako nagsisinungaling dahil ito ay salita ng Diyos. Kung yung puso natin palagi magtutuon sa salita ng Diyos, hindi mawawala yung ating mga mata sa kanyang salita, magiging panatag yung ating puso sa ating Christian life. Naintindihan po. Isa pa, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, yes, ginamit siya ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Siyempre siya rin, tumatanggap ng turo mula sa Espiritu Santo. Tama po ba? At dahil doon, kahit na meron siyang kahirapan, kahit na marami siyang mga pag-uusig na nangyari, tiniis niya. Bakit? Kasi nga yung puso niya ay mas malaki o yung pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa mga nangyayari sa kanya mga hindi maganda. Tingnan po natin ito. Roma chapter 8. Dahil si Apostol Pablo ay puspos din ng Espiritu Santo, ng salita ng Diyos, ng pag-ibig. Kahit na naranasan po niya itong mga kahirapan po na ito, hindi siya nanlumo, hindi siya na-discourage, kundi nagpatuloy siya dun sa mitiin na ibinigay ng Diyos sa kanya. Roma chapter 8, verse 31 hanggang 39. Medyo mahaba po ito. Roma chapter 8, verse 31 hanggang 39. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkiit ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring... Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? Ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuturing ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bangkay na sa kasulpuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinman pang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon. Sabi niya, walang anuman na pwede makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Yung kahirapan, walang problema. Yung mga umuusig, walang problema. Yung tagutom, kaubaran, panganib, tabak, maliit lang yan compare sa salita ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Naintindihan po. Kaya dahil napuno yung puso ni Apostol Pablo ng pag-ibig ng Diyos,
Kahit na naranasan niya ibang mga kahirapan, hindi niya yun masyadong inalala. Naintindihan po. Panatag yung puso niya. Kung yung Diyos nga, naparito para iligtas ako mula sa impyerno, dito sa mga kahirapan ng sanlibutan, hindi ba niya ako ililigtas? Yun ang sabi niya. Ililigtas din ako. Sabi nga dito, sa verse 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? May kapanatagan siya. Dahil nga, puno yung puso niya ng pag-ibig. Naintindihan po. Iniligtas siya mula sa kapahamakan sa impyerno, ililigtas din siya mula sa kapahamakan dito sa sanlibutan. Naintindihan po. Kaya po yung puso natin, palagi nating punuin ng salita ng Diyos. Punuin natin ng pag-ibig ng Diyos. Para yung puso natin maging tiwasay, maging payapa, at maging panatag sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya tayo masyadong dumadami yung alalahanin natin kasi nga kulang na kulang tayo sa words of God. Kulang na kulang tayo sa salita ng Diyos. Yes, ligtas. Walang problema doon. Pero para maging healthy yung Christian life mo, maging malakas yung Christian life mo, maging makapangyarihan, kailangan mo ng salita ng Diyos. Kailangan mo punuin yung sarili mo ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ni Apostol Pablo, okay lang kung ako ay mahirapan, okay lang kung may akong kapigatian, okay lang kung mayroong umuusig sa akin, okay lang kung mayroon akong kagutuman, lalo na kapag walang pagkain. Wala siyang problema. Kasi nga panatag siya dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos na nasa puso niya. Naintindihan po. Bagay, yung mga alalahanin hindi na makapasok sa puso niya kasi nga punong-puno na ng pag-ibig eh. Ganito rin po yung dapat natin gawin. Punuin yung ating puso ng pag-ibig ng Diyos. Ito po yung benefit para sa atin. Naintindihan po. At isa pa, tingnan po natin ito. Isaiah 26. Isaiah 26, verse 3 hanggang 4. Isa rin po si Isaiah sa propeta na ginamit ng Diyos sa kalagitnaan ng Israel na matitigas ang ulo. Pero siya, kahit na nasa kalagitnaan siya ng kahirapan, kapigatian sa sarili niyang kababayan, nagkaroon siya ng kapayapaan. Sabi dito, Isaiah 26 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 hanggang 4, 3 to 1. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. Para kay Isaiah, Pablo, Pedro, Juan, David, dahil sila ay puno ng pag-ibig ng Diyos, nagkaroon sila ng kapanatagan sa kanilang Christian life. Naintindihan po. At napakalaking bagay nito para sa atin. Kaya laging binibigay ng Diyos yung nararapat na salita para sa atin, para sa ikalalago ng ating Christian life. Ang kailangan na natin gawin, kunin, ingatan. Naintindihan po. Pangatlo, kung pupunuin natin yung puso natin ng salita ng Diyos, kabilang banda, napupuno rin tayo ng karunungan spiritually. Hindi po karunungan ng sanlibutan karunungan spiritually. Naintindihan po. Kung tayo ay mapupuno ng sagana ng salita ng Diyos, mas magiging marunong tayo sa ating Christian life para sa 2025. Yes, yung mga taon na 2024, yes, meron tayong nabaon na words of God sa ating puso. Pero huwag lang po kayo makontento ng ganun. Okay na ako. Tapos sa 2025, kung ano lang yun din yung nasa 2024 na baon ko, dadalhin ko lang din sa 2025. Wag. Punuin po natin yung puso natin ng salita ng Diyos. Mas marami, mas mabuti. Naintindihan po. Kaya, kung yung puso natin mapupuno ng salita ng Diyos, ng karunungan, may ingatan din tayo sa ating Christian life. Tingnan po natin ito. Kawikaan chapter 2.
Kawikaan chapter 2, verse 1 hanggang 6. Basahin po natin. Kawikaan chapter 2, verse 1 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Anak ko, kung ang mga salita ko iyong tatanggapin at ang mga utos ko sa iyo pagyayamanin, ikiling mo sa karunungan ng iyong pandinig at sa pangunawa ang puso mo ihilig. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa, kung magkagayon, kung kagaya ng pilang ang iyong hahanapin, at tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Kung magkagayoy ang takot sa Panginoon ay iyong mauunawaan, at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Sinasabi dito, anak ko, kung yung mga salita ko yung tatanggapin, pagyayamanin sa puso mo, ikikiling mo yung pandinig mo sa karunungan, at yung puso mo ihilig dito. Kung hahanapin mo ito na para bang isang pilak or isang treasure dito sa sanlibutan, tulad na nakatagong kayamanan, ito iyong sasaliksikin. Kung magkagayoy, ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan, at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Kaya nga, yung attitude sa harapan ng Diyos ay mahalaga. Yes, sinasabi sa atin ng Diyos na punuin natin yung puso natin ng words of God. Pero paano? Ito, ihilig yung ating puso, hanapin natin yung isang bagay na mahalaga para sa atin, na parang isang pilak. Tayo nga, di ba? Sa trabaho, halimbawa, sa trabaho, sa school, o kahit na sa anumang ginagawa natin dito sa sanlibutan. Maaga po kayong bumabangon o hindi? Pag tanghali na bumangon, ano mangyayari? Bukod sa late, nagmamadali na, tapos nagagahol na, tapos nagiging disoriented na. Kasi nga, nasayang yung oras. Kasi nga, late nagising. Tama? Pagdating sa words of God, nagawa nyo na po bang gumising ng maaga para makapagbasa? May sumagot. Paano po yung iba? Pag nag-alarm na lang, tsaka ako magigising, tsaka ako magbabasa. Paano pong gagawin ninyo? Pag nagising, tsaka lang magbabasa, o gigising para magbasa. Ano po? Evangelist, ang sarap-sarap nga matulog eh. Bakit namin pipilitin yung sarili namin na gumising na maaga para lang magbasa? Kung mahalaga para sa iyo yung words of God, na parang isang kayamanan, kung kagaya ng isang kayamanan, hahanapin mo ito, mag-e-effort ka. Tama? Huwag yung kapag gumising, tsaka magbabasa. Yes, okay naman, walang problema. Pero i-extend natin o i-train natin yung sarili natin. Gigising ako na maaga para magbasa. Naintindihan po? Huwag lang yung gigising ako na maaga para maaga akong makapagtrabaho. Gigising ako na maaga para marami akong mapagawa. Yes, given na po yun. Natural, gagawin natin yun. Pero pagdating sa Espiritu, anong effort yung ginagawa mo? Naintindihan po? Ayun, lalo na pag Sunday, di ba? Ang hirap-hirap gumising. Tama ba? Itong time na ito ay pahinga para sa iba. Tama po? Pero bakit tayo naglalaan ng oras or ng panahon? Gigising kayo na maaga, dahil susunduin, tapos pupunta dito, maikinig, tapos halos alas 12 na tayo maghihiwa-hiwalay, alauna, ganyan. Bakit? Kasi mahalaga para sa atin yung salita ng Diyos. Naintindihan po? Yung Diyos, naglalaan siya ng bagay, ng panahon, ng oras, para tayo ay makatanggap. Kaya nandito tayo ngayon. Tinulungan tayo ng Diyos para makapakinig ka. Naintindihan po? Pero kung yung puso mo naman, isip mo, tagal naman matapos. Dami nitong sinasabi. Kung ano nung sinasabi nito. Nung napapanood ko sa YouTube, pwede kong i-post eh.
Pwede kong i-skip. Dito, hindi eh. Kung gagaya ng isang pilang, o isang kayamanan, o isang treasure para sa iyo yung words of God, sigurado hahanapin mo ito palagi. Merong ang biruan eh. Di ba sa pag-Bible seminar, kung gusto natin na mas maraming dadalo sa Bible seminar, mag-prepare tayo ng sako-sakong bigas. Para kapag dumating yung mga tao, naka-attend sila, bibigyan natin sila. Sigurado, next day, mas marami pang dadalo. Tama ba? Uy, alam mo ba dun sa church, nung nakinig kami, may pa isang basket ng ng ayuda. Sigurado maraming pupunta dito. Tama po ba? Pero paano pagdating sa words of God? Ano yung paghahanda na ginagawa mo? Agad sabi dito, kung ikaw ay sumigaw upang makaalam, ibig sabihin yung masidim pagnanais. Diyos, tulungan mo ko na sana ngayon makatanggap ako ng biyaya. Sana mayroon ako mabaon para sa Christian life ko ngayong linggo. Sabi nga dito, kung ikaw ay sumigaw, kung itinaas ang iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak, ito iyong hahanapin, at tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Kung sa trabaho nga, nagagawa natin gumising na maaga para sa isang araw na sweldo eh. Paano pa kaya yung salita ng Diyos? Yes, yung sweldo mauubos. Pero yung biyaya sa puso na nais ibigay sa iyo ng Diyos para sa Christian life mo, mananatili. Naintindihan po. Kaya palagi natin isipin, ano ba yung bagay na mas mahalaga para sa akin? Yes, mahalaga yung mga bagay ng sanlibutan. Kailangan natin pagsikapan yung mga bagay na yun. Kailangan maging masipag tayo sa pagkuha nun. Pero sana, kapag dating sa words of God, mas masipag. Naintindihan po. Bakit? Kasi may benefit para sa atin. Naintindihan po. Kung yung karunungan ng Diyos ay palagi nating ninanais, hahanapin natin ito ng masidi, matatagpuan natin yung kaalaman ng Diyos at yung kanyang karunungan. At sabi nga dito sa verse 6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagbumula ang kaalaman at kaunawaan. Naintindihan po. Kaya nga dito po sa church, yes, nag-aaral tayo. Meron tayong impormasyon na nalalaman. Pero hindi po ito impormasyon na ng sanlibutan. Ito po impormasyon na mula sa langit. Impormasyon na galing sa salita mismo ng Diyos. Naintindihan po. Kung masidi natin itong hahanapin, kung paano tayo naghahanap ng impormasyon sa sanlibutan, meron tayong effort, ganyan, yes, dapat sa salita ng Diyos, masigit natin gawin. Naintindihan po. Kasi nga ito ay mahalaga para sa atin. Imagine natin, sa mga tao sa paligid po natin ngayon, yung impormasyon, open na. Open source, yung information sa sanlibutan. Konting type mo lang, konting search ka lang sa kung ano mga topic na gusto mong malaman, lalabas na. Tama? Napakaraming impormasyon na pwede tayong makuha. Pero alam niyo po, sa maraming impormasyon, sa maraming karunungan ng sanlibutan, yes, magiging marunong ka sa harapan ng tao. Pero sa harapan kaya ng Diyos, magiging marunong ka kaya? Tingnan po natin ito. Ecclesiastes chapter 1. Ito po, sinabi mismo ni Haring Solomon na hari ng karunungan. Siya po, hari na siya ng karunungan. Hindi lang siya mayaman. Mayaman din siya sa karunungan. Pero ito ang sinabi niya. Ecclesiastes chapter 1. Basahin po natin. Ecclesiastes chapter 1, verse 18. Basahin po natin. Ecclesiastes chapter 1, verse 18. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan, at siya nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng... Yung karunungan po ng tinutukoy po dito ay karunungan ng sanlibutan. Pero pag karunungan na tungkol sa Diyos, kailanman hindi ka malulungkot. Walang kalungkutan sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya sabi dito, ito si Haring Solomon, matalino siya, dami siyang alam. Pero ano na pagtanto niya? Sabi sa verse 1, di ba? Verse 2,
Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay? Ano yung walang kabuluhan para sa kanya? Yung karunungan ng sanlibutan. Bakit? Kasi ito ay mag-fade. Ito ay napapalitan. Ito ay nababago. Pero yung salita ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, nagbabago ba? Hindi po. Ito ay mananatili magpakailanman. Naintindihan po. Kaya sabi niya, yes, mabuti yung magkaroon ng karunungan. Pero kung pararamihin mo lang yung karunungan at kaalaman mo, dadami rin yung kalungkutan mo. Hindi naman ibig sabihin na wag na kayo mag-aral sa school o kaya sa trabaho, kung saan man. Yung kaunting karunungan, okay, mabuti, sapat. Pero kapag marami ng karunungan, marami ng kaalaman, ano po yung nagdudulot sa atin ito? Kalungkutan. Kaya, sa halip na hanapin yung karunungan ng sanlibutan, sa halip na hanapin yung mga bagay na magigain natin dito sa sanlibutan, palagi natin punuin yung puso natin ng karunungan na galing sa Diyos. Dahil nga, ito ay makapagbibigay ng kagalakan, kasiyahan, at kapanatagan. Naintindihan po. Kaya kayo po yung palaging pumili. Nandito yung words of God. Nandito yung karunungan ng sanlibutan. Anong sa dalawa yung pipiliin ko ngayong 2025? Anong sa dalawa yung pupuno sa puso ko ngayon? Kung nakaraang taon, yes, medyo-medyo na nakapakinig ng words of God, medyo-medyo na naka-attend, medyo-medyo na nagpe-pray, medyo-medyo na nakapag-attend sa fellowship. Pero bakit ngayon? Bakit hindi natin naisip na i-level up yung ating Christian life ngayong 2025? Naintindihan po. Huwag lang po kayo maging standard Christian. Alam niyo po kung ano yung stagnant? Halimbawa, stagnant water. Ano po nangyayari doon kapag may stagnant water? Ano merong lalabas? Babahayan kayo ng lamok. Tama po ba? Ganun din. Kapag naging stagnant na yung Christian life mo, okay na, sapat na, naligtas lang. Attend, kinig, kain, uwi. Tapos paulit-ulit na lang, magiging stagnant Christian ka. Ano mangyayari sa'yo? Lalabas yung mga hindi magagandang masasamang pag-iisip sa'yo. Kasi nga walang pagnanais na matuto eh. Walang pagnanais na mag-improve. Walang pagnanais na mag-level up yung Christian life. Kaya naging stagnant na lang. Naintindihan po. Wala akong whiteboard eh. Pero imagine po ninyo ito. Yung Christian life natin, yes, up and down. Tama? Pag ganyan. Umuusad. Mabuti yun, okay yun, wala problema. Kasi yun naman talaga yung normal. Pero paano kaya yung Christian life mo, pag ganyan lang? Nasa isang point ka lang. Up and down lang, on off sa pag-attend, on off sa mga gawain. Hindi umuusad. Ano pa mangyayari sa Christian life mo? Mag-grow o ihinto na sa paglago? Yes, walang problema yung ganyan na Christian life. Kasi umuusad, walang problema. Pero yung ganyan lang, kaya isipin po ninyo, nasa na ba yung Christian life ko? Nung simula nung ako'y naligtas, ano na ba nag-improve sa akin? Ngayon, last 2024, siguro medyo meron ako na-improve. Pero wag lang tayo makontento na okay na yun. Ngayon, 2025, sikapin natin. Naintindihan po. Mas magtuon ng salita ng Diyos para mapuno yung puso natin ng kagalakan, kapanatagan, kapayapaan, at lalo na ng kasiyahan. Naintindihan po. Kaya sana, ngayon 2025, sama-sama po natin punuin yung puso natin ng salita ng Diyos. Hindi lang po ito para sa akin, ito po ay para sa lahat. Dahil nais ng Diyos na sa kanyang mga anak ay matanggap yung lahat ng biyaya na nais siyang ibigay para sa atin. Yung Diyos, hindi po siya namimili na, ikaw, masipag ka, o di ikaw lang bibigyan ko. Hindi po. Lahat open sa Kanya. Yung mga bata o yung mga
maayos na anak, at dun sa makukulit na anak, sa paningin ng kanyang mga magulang, pareho lang silang anak. Naintindihan po? Pareho lang gusto yung ibigay yung mga magagandang bagay para sa kanyang anak. Kaya, kung yung Diyos, palaging merong ibinibigay na chance para sa atin, para makatanggap ng mga mabubuting bagay, kunin natin, i-grab natin. Naintindihan po? Para umusad yung Christian life natin, tayo pong lahat ay magpatuloy. Naintindihan po? Kaya nga yung benefit para sa atin ng words of God, una, pag-ibig. Kung yung puso natin mapupuno ng salita ng Diyos, mapupuno rin ito ng pag-ibig. Pangalawa, ano po yung pangalawang benefit para sa atin kapag napuno ng yung puso natin ng karunungan? Kapanatagan, kapayapaan, at kasiyahan. Pangatlo, kapag napuno yung puso natin ng karunungan ng Diyos o ng salita ng Diyos, mapupuno ng karunungan. Karunungan na galing sa langit, hindi karunungan na galing sa lupa. Naintindihan po? Dahil yung karunungan na galing sa lupa, kalungkutan yung ibibigay sa atin ito. Pero yung karunungan na galing sa langit, merong kasiyahan. Tayo pong lahat ay mukhang manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat ngayon naming Ama na pinagkalooban niyo po kami ng mga salita na makakapag-benefit para sa aming Christian life na lumago at makausad sa aming Christian life. Nalalaman po namin na malapit na po kayong dumating aming Ama. Kaya sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, tulungan niyo po kami upang lumago sa aming pananampalataya. Magamit ninyo para sa iyong kalooban, para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Ngayon aming Ama, sa natitira po namin schedule para sa araw po na ito, sa iyo lamang po namin ito ay pinagkakatiwala. Maraming salamat po muli. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.